Hello mga kapasive, welcome back to my channel. For today's video, didiscuss lang namin or didiscuss ko lang kung ano ba yung journey ko into this type of investment or investing strategy. How did I end up with this kind of strategy? Saan ako nagsimula? Essentially, ano ba yung namin financial situation way back then, tapos ano ba yung financial situation namin ngayon present time. So nung una, wala din akong idea about investing, wala. Nung dumating ako dito sa Canada, wala akong idea sa stock market, wala akong idea sa real estate investing na yan. Wala akong idea. Pero before noon, nasa Pilipinas pa lang kami. Habang nagtatrabaho ako noon sa business ng uncle ko, nagturo din ako sa school. Ano na ako noon? Aware ako na kailangan kong magtipid. Aware ako na kailangan kong gastusin yung pera sa tamang paraan and paano ko ba i-budget yung pera ng mga panahon na yon. May idea na ako noon, pero sabi ko nga, yung investing, wala akong idea. Pero nung mga panahon na yon, bago ako dumating dito sa Canada, nag-try kami ni Mrs. ng lending business. Nagpapaloan kami dun sa mga katrabaho niya dati sa Goodwill. Sandali lang namin siya nagawa kasi during the time paalis na ako, papunta na ako dito sa Canada. So yun yung mga una kong experience pagdating sa pag-handle ng finances. So yun, kasi by the way, ang background ko, mahirap lang kami, as in mahirap lang kami. Tatay ko magsasaka, bangkero sa Pagsanghan Falls. Nanay ko housewife most of the time, pero minsan sideline siya sa paggawaan ng shing-aling dyan sa Perolinas, shing-aling. Yun, ganun ang buhay namin. Tapos may kuya ako, dalawa lang kaming magkapatid. Kaya ako nakapag-aral, nakapag-college, is tinulungan ako ng tito ko, ni daddy. Kinuha ko ng course is Information Technology. Nagsisisi nga ako kung ba't yun yung kinuha ko kasi during the time, hanggang ngayon naman, pero during the time, putok na din yung anything about information technology or computer science, computer programming, web designing, yung mga ganyan. Yun ang kinuha kong course, 4 years. And sabi ko nga, nagsisisi ako kasi sa totoo lang, hindi naman talaga, parang hindi swak sa personality ko yung, or sa gusto ko talagang gawin yung course na yon. Kumbaga na lang ako, na-impluwensyahan na lang ako ng trend during the time. And na-impluwensyahan din ako nung ayun nga, syempre yung mga kaibigan mo, doon din sa field na yung kinukuha. Pero original plan ko noon is mag-nursing. The only thing that stopped me from going into nursing is during the time na mag-a-apply ako or mag-enroll ako sa Lokban, Quezon, yung Southern Luzon University, somewhere sa Quezon nga. Parang too late na. Tapos I think that was the time na may speech or may event, nandun si Gloria Macapagal-Arroyo, parang ganun. So hindi na natuloy yun. So IT na yung tinapos ko.
To be honest, hindi naman ako magaling. Hindi talaga ako magaling sa computer. Nung college ko na lang mismo actually natutunan ko paano gumamit ng computer. Tapos yun nga, hindi nga din ako marunong sa yung mga tipong nagka-counter strike ako pero hindi ako magaling. Kasi nga parang hindi ko siya hilig hindi ko talaga hilig. Sana ang kinuha ko na lang nung mga time ngayon, something related to engineering or something related to automotive or HVAC or electrical engineering or electrical technician, something like that. Kasi yun yung actually in demand dito, yung mga skilled job or like plumbing. Yan, malaki kita nun mga yun dito. Yun talaga ang maganda ditong kunin. So anyway, so yun ang nangyari. Nakarating na ako dito sa Canada. Pagdating ko, like I said, wala nga idea sa sa finances or investing, wala. Na lang, siguro nung nabili ko yung bahay, yung una naming bahay, dito tumira kami doon from 2015 till 2020. Yan, tumira kami doon. During that time, na-realize ko na hindi naman malaki yung bahay namin, maliit. 3-bedroom siya, tapos may finished basement, pero yung basement niya is dated na siya, although meron na siyang washroom. Tapos yung wall niya wood paneling. Yun nga, na-realize ko na hindi namin masyadong na-utilize yung basement. So, sabi ko, nung nagkaroon kami ng konting savings, ang ginawa namin, pina-renovate namin yung basement para magkaroon siya ng kwarto tsaka kitchenette. So, yun. Doon na nag-start yung pagpaparent namin ng basement. Or doon ako looking back, hindi ko alam yung mga term na house hacking, wala pa nun pero alam ko marami nang gumagawa ng pagpaparent ng basement during the time. So naisip ko gawin ko na lang din yun para at least meron kaming extra income kung na ma-generate nung renta ng basement. So yun, nag-start kami, nagpa-rent kami. I think that was 2018. 2018 nag-start kami magpa-rent ng basement. Tapos kami yung nasa main floor. Meron kaming tenant sa baba. Naging maganda experience namin. So yun yung unang exposure ko sa real estate investment. So as the time goes by, syempre may pamilya tayo. Parang yung nagkatrabaho, maganda naman yung natin, decente naman yung kita natin sa trabaho. Kaso lumalaki yung pamilya, di ba? As the time goes by, meron kang mga idea or mga gusto mangyari sa buhay mo na magagawa mo lang kung lalaki yung income mo, di ba? Siyempre, gusto mong mag-travel, gusto mong bumili ng ganyan, gusto mong maranasan yung ganito, di ba? Unfortunately, lahat ng mga bagay na yon, kailangan mo ng gumastos, kailangan ng pera. So, sabi ko, paano kaya namin mapapalaki yung income namin? So, yun nga yung pagpaparenta ng basement. And
ayoko namang mag-double job na, kasi bago pa dumating si Mrs. naranasan ko na yung mag-double job eh. Nung bago dating ako dito sa Canada, double job ako. Nagtrabaho ako sa isang manufacturing na company na gumagawa kami ng mga bumper na sasakyan, nagre-repair kami. Ang dumi, tapos nakakapagod syempre. Kasi hindi naman yun yung trabaho ko dati before na makarating ako dito sa Canada eh. Nasa teaching ako tsaka sa office. So yun yung trabaho natin. So hindi tayo sanay talaga nung manufacturing or labor job. Anyway, very thankful ako kasi pagdating ko dito, hindi na ako nahirapan maghanap ng trabaho kasi yung uncle ko, pinasok ako doon kasi siya nagtatrabaho. I think I was making around, by the time na umalis ako doon, I think I was making around $12, something like that, $12 an hour. And yun, thankful tayo. Tapos sabi ko nga, nag-double job tayo, nagtrabaho din ako as a merchandiser sa home improvement store sa Rona. Nakapasok naman ako doon kasi nandun yung kuya ko. So dito sa Canada uso din yung mga connection para makapasok ka sa trabaho. Uso din yun dito. So yun, kuha ko nga si Mrs. saka si Miguel, yung panganay ko. And then yun, nakabili kami nung dumating sila. Few months after dumating sila, nakapag-save up ako. Nakita ko yung bahay nga namin, tapos yun nga, binili namin. Yun nga, pinarentahan namin yung basement. Yun, as the time goes by, hindi ko na masyado maalala, pero I came across Wealthsimple investment platform. Bagong-bago pa lang yung Wealthsimple noon. Ano pa lang yun? Robo-advisor pa lang siya noon. Wherein automatic sila na yung magmamanage ng investment mo. Wala pa wala pa yung bibili ka ng stocks, or wala pa sila noon, yung mga single stocks, wala pa lahat yan, yung mga bago. Yun, nagsimula ako doon. Na-curious ako. Doon na nagsimula yung nag-invest ako sa robo-advisor nila. I think I was 2018, 2019, doon ako nagsimula parang ganon. Magkano lang yun, every paycheck ko nag-aalat ako ng pera doon na automatic, naka-automatic yun. Bahala na yung robo-advisor account na bumili nung asset. Depende doon sa kasi pag nag-open ka ng account doon, tatanungin, para meron yung questionnaire if anong klaseng, just to see what kind of investor you are, ano ba yung risk appetite mo, kung high risk ka ba, low risk, medium risk, parang ganyan, kung anong comfort zone mo. So yun, noong time na yun, parang hindi ako kontento nun sa yung pag-grow ng pera na ini-invest ko. Although hindi naman siya kalakihan, pero parang parang naiinip ako. Tapos yun na nga, as time goes by, continue pa rin yung pag-i-invest ko, maliit lang na amount. Ano ba yun? Ang breakthrough ko is yung time na hindi ko alam kung tandaan nyo yung, I don't know if you guys know this, yung yung sa GameStop tsaka sa AMC. Doon
Noong time na yun, yung mga meme stock na uso, na nakahit tayo ng maganda doon. I think, yeah, malaki yung naging gains natin during the time. And also, ito rin yung time na nag-invest ako sa crypto, sa Bitcoin tsaka Ethereum. Actually, hindi siya investment kasi ang ginagawa ko is buy and sell, buy and sell, buy and sell. Yan yung ginagawa ko sa crypto. Kasi during the time volatile na din talaga yung yung cryptocurrency, ang Bitcoin and Ethereum. Tanda ko noon, Bitcoin was hovering around 30,000 Canadian dollars each Bitcoin during the time. And then ang Ethereum is 300